Magandang araw po sa bawat isa. Paano ba sinuportahan ang mga mangangaral noong unang siglo? Kasi ang nakikita ko natin sa mga relihiyon ay humihingi sila ng iba-ibang uri o paraan hinggil po doon sa salitang ambagan, ikasampung bahagi, pasalamatan. Sa kasulatan po ba, meron bang binabanggit hinggil po doon sa paano sinusuportahan yung isang nangangaral? Tingnan po nga natin sa kasulatan. Base po dito sa pangalawang Korinto 9:7, FSB, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. So ito po pala ang dapat. Biblia Tagalog 1978, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang dating Biblia 1905, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. SND, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi sa kalungkutan o sa pangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. PSND, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos sa mga nagbibigay ng may kagalakan. Magandang balita Biblia Tagalog, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So dito, maliwanag din sinasabi na ang bawat isa magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang. Bakit? Sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto noong unang siglo. Ano pa ho? Dito sa Galacia sa 1:6, sabi ho dyan, sa FSB, ang lahat ng pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ay dapat nilang ibahagi sa mga nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Ang Biblia Tagalog 1978, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos, makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Ang Biblia Tagalog 2001, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Ang dating Biblia 1905, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. SND, ang mga tinuturuan na salita ay dapat magbahagi ng mabubuting bagay sa mga nagtuturo. SND, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Gandang balita Biblia Tagalog, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. So, baliw dito sa ating binasa, sa pangalawang Korinto 9:7, Galacia 6:6, makikita ninyo yung mga salita na ibinabahagi sa atin. Hindi dagdag, walang bawas, kung ano man yung bagay na sinasabi ng kasulatan. So, dito, yun daw mga tinuturuan ng salita ng Diyos dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Hindi ho natin ito sinasabi para sa nagtuturo, kundi talagang ito po ay nakalagay letra por letra. Ibig sabihin lamang, yung ginagawa ho ng napakaraming relihiyon na tinuturuan nila yung kanilang mga tinatawag na mga kapatiran na magbigay ng ikasampung bahagi, ng pasalamatang pera, ng abuluyan tuwing may pagtitipon. So lahat lang po yan ay inimbento. Hindi po ganyan ang pagkakaturo ng sinasabi ng kasulatan. Ang sinasabi ng kasulatan, yun daw tinuruan
o ang mga tinuruan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo. Ano? Sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. SND, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos dapat tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. So, dito makikita natin yung espiritu. Hindi ho ito katulad ng reliyon na dinaya nila yung kanilang mga tinatawag na kapatiran. Para saan? Tingnan ninyo kinakailangan magbigay ka para makapagtayo ng simbahan. Mali na yun. Wala ka nang mababasa doon. Kinakailangan magbigay ka para sa mga tinatawag nilang pagpapaganda ng kanilang mga kapilya, ng kanilang mga simbahan. At kinakailangan magbigay ka yung sinasabi nilang pasalamatan, kalahati ang taon at saka isang taon. Yung iba naman ay ikatatlong buwan. So, ibig sabihin lamang, yan po ay lahat mga inimbento. Yung magbibigay ka tuwing may pagkakatipon ay mali po at wala namang sinasabi ang kasulatan. So, dito ang itinuturo ng salita ni Abay Yawa ay yung mga tinuturuan ng salita ng Diyos dapat tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Hindi lamang mo ito para sa akin, kundi sa lahat. Nung unang siglo, ito na ho ang sinasabi ni Pablo. At alam naman natin na si Pablo ay kasangkapan ni Abay Yawa. Dito sa kapulungan. So, yung sinabi ni Apostol Pablo, tsak na ito'y iniutos ni Abay Yawa sa kanya. So, dapat dito ay malinaw. Hindi para kapitisuran, kundi dapat ganapin sapagkat ang sinasabi ho dyan, tingnan nyo ulitin ko. Ano sabi dyan? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Di ba? Maliwanag ho dito sa kasulatan. Hindi ito invento, kundi ito'y nakaletra. Maliwanag ho yan At may pangyayari ho doon sa pangalawang Korinto 11:9. Sabi niya, FSB, nang kasama pa ninyo ako at ako'y may pangangailangan, hindi ako naging pabigat sa kanino man sapagkat ang pangangailangan ko ay tinutustusan ng mga kapatid na galing sa Macedonia. Iniwasan ko nga na maging pabigat sa inyo sa lahat ng bagay at patuloy ko itong gagawin. Tingnan ninyo yung pagkakaletra ang Biblia Tagalog 1978, at pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man sapagkat mga kapatid nang sila'y manggaling sa Macedonia ay tumakip ng aming pangailangan. At sa lahat ng mga bagay ay pinag-iingatan kung huwag maging pasanin ninyo at mag-iingat nga ako. Ang Biblia Tagalog 2001, at nang ako'y kasama ninyo at nasa pangailangan, ako'y hindi naging pasanin sa kanino man. Sapagkat ang aking mga pangailangan ay tinustusan ng mga kapatid na galing sa Macedonia, kaya't aking iniwasan at iiwasan na maging pasanin ninyo sa anumang paraan. Ang dating Biblia 1905, at pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang na ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man. Anong dahilan? Sapagkat mga kapatid, nang sila'y manggaling sa Macedonia ay tumakip ng aming pangailangan at sa lahat ng mga bagay ay pinag-iingatan kung huwag maging pasanin ninyo at mag-iingat na ako. SND, nang kasama ninyo ako at nangangailangan ako, hindi ako naging pabigat sa kanino man. Sapagkat ang kakulangan sa akin ay pinunan ng mga kapatid na mula sa Macedonia. Sa lahat ng mga bagay ay napanatili kong hindi maging pabigat sa inyo at ito ay pananatilihin ko. SND. At noong kinapos ako sa aking mga pangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo. At ang ating mga kapatid na dumating mula sa Macedonia ang nagbigay ng aking mga pangailangan.
iniwasan kong maging pabigat sa inyo at yan ang palagi kong gagawin. Magandang balita, Biblia Tagalog, at nang ako'y kapusindihan, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Iniwasan ko at patuloy kong iiwasan na maging pabigat sa inyo sa anumang paraan. So maliwanag dito sa nabanggit na mga talata na ito ang talagang dapat gawin ng mga kapatid sa mga nagtuturo at sa mga susunod pa kung sakasakali na merong mga kapatid na hihirangin si Abay Hawa para magturo, mangaral. So ito ang dapat nating sundin. So dito sa ating pong naging paksa, sana ay maging mulat tayo at loobin na may hawa na buksan ang ating mga kaisipan at pag-unawa upang ito ay masunod natin ayon sa banal na kasulatan. Muli po, maraming pong salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.